Bago tayo magsimula mga tropa sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang sabihin sa inyo para sa mga magsisimula ng printing business ngayong papalapit na Kapaskuhan, dahil possible magkaroon kayo ng mga bonus or 13th month or kung ano pa mang makukuha nyo na extra income. And syempre, alam ko naman sa mga nanonood dito sa atin, hindi nila alam kung saan bibili ng mga materials or printer. Pumunta lang kayo dito sa YouTube channel ko sa mga link na makikita ninyo dyan. At yan yung mga affiliated link ko. At punta kayo dito sa YouTube channel natin. I-click nyo lang yung store. Meron akong mga collection dito kung saan dyan din ako bumibili. Inuulit ko, hindi ko pagmamay-ari ang mga store na yan. Yan lang ay mga affiliated link at mga trusted na store ko kung saan ako rin ay bumibili. Para hindi kayo mauto ng kung sino-sino at original price lang ang makuha ninyong mga presyo. Anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang dito sa YouTube channel natin 4 days ago. Shoutout natin si Venerando de Sales. Sabi niya dito, nakabili daw siya ng Epson 5290. Unsatisfied daw siya, palaging nagja-jump sa long bond paper kahit anong settings pa. Mabagal mag-scan, ubos daw ang oras niya. Parang ayun nga, parang sa tipo ng comment niya dito, unsatisfied talaga siya at merong pagka-bad trip. And etong vlogs natin ngayon, isi-share ko lang din yung experience ko, legit experience sa paggamit ko ng Epson 5290. Halos magto 2 years ko nang ginagamit yan. To be exact, sabihin na natin na 1 year and 6 months ko na rin siyang ginagamit. And to tell you honestly, hindi naman talaga siya sobrang perfect na printer. At ginagamit ko yung printer na yan using dye ink lang. As in, original dye ink lang ang ginagamit ko. Gumawa na ako ng test kung gaano siya kabilis mag-print at kung gaano siya kabilis mag-scan or mag-xerox. Ginawan ko na lahat ng vlogs yan at masasabi ko naman na talaga na sa totoo lang hindi siya ganon kabilis at hindi rin naman siya totally sobrang bagal. Ayun lang talaga yung 100% na legit na experience ko, and hindi talaga siya perfect. May mga scenario kapag ka ginagamit mo yung ADF niya. Ano nga ba yung ADF? Ito yung nasa pinakataas niya. Ayan yan mga tropa. Kapag ka magpo-photocopy kayo gamit ay long, usually tumatama talaga or nagkakaroon talaga ng paper jam, lalong-lalo na kapag gusot na gusot yung pinakapapel at sabihin na natin na sobrang kapal din ng papel. Mga tropa, na experience ko dito, kapag ka 100 GSM yung bond paper na i-scan mo kapag long, kapag ginagamit mo yung ADF niya, hindi niya masyado talagang nakakain. As in, medyo nagkakaroon ng paper jam, pero ayusin mo lang talaga yung pagkakasalpak mo, makuha mo lang yung tamang-tamang pagkakasalpak, umu-okay naman. Hanggang 120 GSM na itry ko dito sa ADF, okay naman mga tropa. Pero mga tropa, yung sa pinakamatigas pa or mas mataas pa na GSM, wag nyo nang subukan kasi baka ang mangyari nyan, kapag ka mag-i-scan na kayo, kapag ka maninipis, magdoble-doble yung pinakakuha or yung pagpid ng mga papel. And na-experience ko na rin dito sa ADF niya, as in, ma-rate natin siya na 3/5. Kumbaga parang saktuhan lang. As in, mapapasok pa nga siya sa 2.5/5. Hindi talaga siya totally perfect kasi may mga time na sumasablay talaga siya, pero pagka nakuha mo talaga yung paggamit talaga na itong ADF, so far so good, okay naman. And ako, hindi ako nagsisisi using this Epson 5290 na printer. So far so good sa akin. So ano yung mga nagiging advantage naman yan mga tropa? And ayun na nga, pwedeng-pwede siyang mag-scan yung pinakalong na kukuha niya using ADF. And nabanggit ko na nga rin yung kanyang pinaka-cons, diba? Yung minsan talaga sumasablay talaga, may time talaga na ganon. Huwag nyo lang talagang sasalpakan ng gusot na gusot, diba? And aralin nyo yung tamang pagkakasalpak, yung tamang pagkakalak na itong pinaka-ADF niya. Meron kasi siya dong pinakalock. Kumbaga, kapag short, dapat eksaktong short lang talaga yung maisasaksak mo doon at malalak mo siya ng into short or into A4 or into long, 'di ba? Ayun lang yung advantage talaga niya etong ADF. And when it comes naman sa printing, so far so good naman. Ang pinakamarami kong na-print diyan ng tuloy-tuloy 600 page mga tropa sa thesis. Usually, ayan yung mga customer ko na itong mga nakaraang araw, thesis printing,
600 page, tuloy-tuloy siyang nagpiprint. As in, kaya naman niya, walang tigil, hindi siya nag-overheat, and wala na akong pinakamataas pang na print doon, hanggang 600 lang. And yung 600 page na yon, sa totoo lang, medyo may katagalan din siyang i-print. Hindi ko na maalala kung gaano ko siya katagal na i-print, hindi ko na masyado ma-recall kasi may ginagawa din ako noon. Pero as in, na i-print naman niya. Solid na solid, tuloy-tuloy, walang paper jam. And kung nai-experience ninyo yung pagka-paper jam, mga tropa, eto ang palagi kong sinasabi sa inyo, sa paggamit nyo yan ng mga bond paper, nakadepende yan kung ano yung mga brand na bond paper na ginagamit ninyo. Eto ha, sa experience ko, etong mga nakikita ninyo dito sa screen, so far so good sa akin to. Never kong na-experience dyan yung todo-todong pag-paper jam. Merong mga kukonti-konti na pag-paper jam, lalong-lalo na kapag yung pinaka-edge ng mga bond paper ninyo, may mga gusot, di ba? Yan yung talagang makakapagpa-paper jam sa mga bond paper ninyo or sa mga piniprint ninyo. Pero so far so good, nakakatatlo or 4 na reset na rin ako dito sa pinaka-printer ko to. More or less around 30,000 na rin siguro yung total number of prints na itong printer ko. Nasa ganyan, hindi ko na kasi napapansin eh. Hindi rin ako madalas mag-nozzle check. Ayan kasi yung advantage using original na dye ink. Hindi ka madalas mag-nozzle check kasi talagang alam mo na kumpletong-kumpleto pa rin yung kanyang mga nozzle. 'Di ba? Kumpleto yung black, kumpleto yung magenta, cyan, and yellow. Kasi nga original ink yung ginagamit ko and sobrang tagal niyang magbara. As in, siguro mga tropa, no, ang pinakahuli kong nozzle check dyan, may mga 3 months na rin. And hindi ko na maalala rin kung ilan yung pinaka-total number of prints ko doon. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo. Halos kapapatay ko lang kasi nung pinaka-printer natin. And naalala ko, etong nag-comment sa atin dito na si Venerando, hindi daw siya talaga satisfied dito sa printer na to. And kung ako sa'yo, kung hindi ka satisfied dyan sa ginagamit mo na printer, maaari mo na yung ibenta at maghanap ka ng pinaka-satisfied ka na printer. Kasi sa negosyo, mga tropa, kung medyo napakaraming aberya na nakukuha mo sa isang bagay, no, palitan mo na yan kasi hindi worth it yan. Unang-una, nababad trip ka na dun sa pinaka-printer and dadagdagan mo pa yung stress na nai-encounter mo, di ba? Hindi ka makakapagnegosyo or hindi ka makakapagtrabaho ng smooth, di ba? Dapat kapag nagbi-business ka, dapat aralin mo na maging smooth yung takbuhan ng galawan mo dyan para syempre less stress, less hassle, good yan sa pakiramdam, mga tropa, no? Positive vibes yan. So dapat lagi lang kayong positive vibes. May mga pros and cons naman talaga lahat ng mga printer. Ika nga, you get what you paid for. Kumbaga, kung ayan lang yung abot kaya ng pinaka-budget mo, wala kang magagawa dyan. Kung gusto mo talagang mabilis mag-print, maghanap ka ng ibang brand or maghanap ka ng mga ibang printer na model, and kagaya netong Epson Workforce printer, talagang hindi ka ipapahiya niyan, mga tropa. Kahit saan kang magpunta ng mga as in yung mga established na talaga ng mga printer shop, lahat yan may mga workforce printer, lalong-lalo na kung mga kanilang ina-assist or yung kanilang mga kinikator, yung mga calendar printing, 'di ba? Kasi sobrang bilis mag-print niyan. Yung mga workforce printer, lalong-lalo na for thesis printing. Kasi ano naman ilalaban netong Epson 5290 natin? Na yung kanyang pinaka-printing speed 10 IPM lang kapag standard, 'di ba? And when it comes naman dito sa workforce printer, sobrang taas niyan, 25 IPM yung kanilang standard, 'di ba? And sa mga ibang printer naman like Brother, mas mabilis lang ng konti dito sa Epson 5290. To tell you honestly, Brother printer, medyo may pagkabilis silang mag-print kung ikukumpara mo dito sa Epson, pero hindi sila kasing linaw netong Epson printer. Kumbaga nalalapit Kumbaga may pros and cons talaga. Hindi mo mape-perfect yan, mga tropa. And kung gagamit naman kayo ng mga Brother printer, lagi ko sinasabi sa inyo, stay lang kayo sa original ink using mga Brother printer. Magkaano ba yung mga Brother printer ink? Around mga 450, 480, 400. Ayan yung original na pinaka-ink nila, 'di ba? And eto, Brother DCP 730, usually ito yung katapat netong 5290. So kung gusto nyong itry etong Brother, good for you. Pero may mga feedback tayo dito na kagaya neto ni Emmanuel, shout out sa'yo. Sabi niya dito, Brother user daw siya.
21K printout problemado na. Ang pinaka-model daw nung kanyang brother printer yung 820 at yung 720 daw niya 28K prints output down na daw. Kaya daw gusto niyang mag-try ng mga Epson brand or other brand. Lahat yan mga tropa, may mga pros and cons yan. Depende na rin yan sa pag-maintenance mo ng printer. And so far eto pa lang yung nagagawa kong maintenance dito sa pinaka-printer natin. Yung hinihigupan natin yung kanyang damper. Ayan yung mga cons netong Epson printer. Nagkakaroon ng bubbles or nagkakaroon ng patlang-patlang every now and then. Talagang kailangan mong buksan yan, yung pinaka-printer na yan. Kasi yung pinaka-nozzle niyan, nawawala yung pinaka-laman niyan. And minsan, hindi na kompleto yung pinaka-ink na nasa loob nun. Kaya gagamitan mo siya ng syringe para maayos mo or mapunan mo yung pagkukulang na ink dun na pinaka-nasa loob ng nozzle. Sana nakikita nyo ng maayos dito sa screen. Maglalagay na lang ako ng pinaka-clips kung paano yung gagawin dyan. Ayan, kung ano yung mga nakikita nyo, ganyan dapat ang gagawin nyo kapag user kayo ng Epson 5290. To tell you honestly, no, so far so good talaga ako dito sa 5290. And kung dadalas pa na sobrang dami ng magpapaprint sa akin, bibili tayo ng workforce printer. Eto na lang talagang printer na to yung parang pinaka gusto kong upgrade dito sa Epson 5290 ko, etong workforce. Kasi nagsimula ako ng mga Epson 110, Epson 3210, Epson 31110 hanggang sa nakabili ako netong Epson 5290, 'di ba? Kung sobrang dadami pa yung mga magpapaprint sa akin, no choice na ako kundi mag-upgrade into workforce printer para mabilis talaga siyang mag-print. Ayokong mag-brother printer mga tropa, bad experience din ako dyan Kung meron man akong next upgrade, eto na yon. Eto na talaga yon, workforce printer na. And nasa sa inyo yan kung bibilihin nyo yung 5290, pero para sa akin it is a good starting printer. And wag lang talaga kayong masyadong mag-expect. Sinasabi ko naman sa inyo lahat ng mga pros and cons dito. Ayun, so sana sapat na yon ng mga pros and cons, no, mga tropa. And syempre, lalong-lalo na kung gusto nyong mag-pigment ink or mga mag-alternative ink, pwede yung brother printer. 'Di ba? Kung gusto nyong makamura, Kuyi yung bilihin niyo na brand na dye ink. And syempre kung medyo gusto nyo na pangalagaan yung pinaka printer head ninyo, ang bilhin nyo yung Inkrite. And syempre yung Inkrite kahit papano accurate siya sa kulay. And sa experience ko sa Kuyi, medyo hindi siya accurate sa kulay medyo 60 to 80% yung Kuyi when it comes sa accuracy. And etong sa Inkrite, personally hindi pa ako nakagamit ng Inkrite. Nakikita ko lang sa mga iba, sa tingin ko mga umaabot naman ng 80 to 90% yung color accuracy na itong Inkrite. So far so good din naman daw yung pagkakagamit nila at hindi nagbabara sa kanilang mga printer. And sa Kuyi, sa experience ko using dye ink nagbabara siya. Kapag kahit papano maitenga mo siya ng 2 to 3 days na wala kang piniprint. Kasi one time, Sabado, Linggo, nung dumating na yung kinalunisan, nakita ko barado na. And ang tagal kong nag-head clean, parang mga nakatatlo or dalawa ako bago bumalik yung pinaka-nozzle check niya na para maging kompleto. So ayun lang yung experience ko, no? Sinashare ko lang dito. And when it comes lang talaga sa pagpi-paper jam, nasa paggamit nyo yan ng brand ng mga bond paper at depende sa location ninyo kung mataas yung humidity. I mean, kung hindi nyo alam yung humidity, ayan yung parang tiny particles ng mga tubig-tubig dyan sa mga paligid ninyo kasi na-absorb yan ng mga bond paper. Kung ganon yung pakiramdam nyo dyan sa temperature ninyo, yung parang alam nyo yung sa Baguio, di ba? Malamig-lamig yung paligid doon. Ayun, na-absorb ng mga bond paper yan. Yung mga tubig-tubig dyan sa paligid na hindi ninyo nakikita, di ba? And syempre, kung medyo mainit naman yung panahon sa inyo, mas maganda kasi walang ma-absorb yung pinaka-bond paper ninyo ng mga tubig-tubig dyan, di ba? Kaya naman, yung iba nakakagamit ng mga mumurahin na mga bond paper, kagaya nung Copy One. Talagang pinaka bad trip talaga ako doon sa Copy One na bond paper kasi sobrang lakas niyang mag-absorb ng mga tubig-tubig dyan, grabe. Kaya ito lang talaga yung mga ginagamit ko so far. And sa ngayon, ang tinatry ko na bond paper, meron ako ditong Croco na brand tsaka Deli. Ayan yung ginagamit ko ngayon na bond paper. Pero meron pa rin ako na itong hard copy na kulay red. Kasi ito yung ginagamit ko for thesis printing. And yung pinaka normal printing ko, etong hard copy na kulay blue.
So, ayan no, sana kahit papano nabigyan ko kayo ng mga detalye sa mga pros and cons netong 5290. So far so good. And wag lang talaga kayong masyadong mag-expect na sobrang ganda niya. Kasi nga, you get what you paid for. Ayan lang talaga yung sinasabi ko sa inyo. Kung kulang pa yung mga nabanggit ko dito, no, comment lang kayo dyan sa comment section natin. At para sa mga nag-aalangan na bumili ng printer na to, mag-search pa kayo. Lagi ko sinasabi, huwag kayong totally maniwala sa mga pinagsasabi ko. Bigyan nyo pa rin ng doubt, mag-search kayo on your own kung ano talaga yung printer na gagamitin ninyo. Pero para sa akin, etong Epson 5290, so far so good. And sa tingin ko sa paggamit ko na itong printer na to, i-rate ko siya from 1 to 10, masasabi ko na pasok siya sa akin ng 8/10. Ayun, para sa akin lang yon. And again, lagi ko sinasabi sa inyo, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili